Musica World Music Break. Yan, may bago na tayong intro guys. Kamusta ang aking mga 18s? Yan, sa aking mga musika natics. Yan, may bago tayo ngayon guys pag-uusapan since katatapos lang ng 2022 and medyo mainit yung issue about sa pag-resign ng stylist ng SB19. Naisipan kong balikan yung mga naiwang fashion looks, outfits, costumes na nagmarka sa SB19. And karamihan doon guys, masasabi kong magaganda naman, pero may mga hindi actually talaga, halos hindi talaga bumagay sa kanila, and yung parang sinasabing unmatched. And syempre kung baguhan ka sa yun, ito na nga yung point ko guys, is nakapag-start na yung stylist, and then nakapag-adjust na siya, kasi sa stylist, kumbaga una mong encounter sa aayusan mo o sa bibihisan mo, syempre kakabisaduhin mo yung each member. Parang i-memorize mo yung like yung looks. Syempre hindi naman basta-basta ka na lang magdadamit dyan. Syempre yung body size ng artist, and then yung looks, kung ano bang bagay dyan, and kailangan mo i-familiarize yan each, kagaya nila, di ba 5 members ang SB19. So syempre yung first part ng work niya talaga is i-familiarize, kumbaga i-familiarize yung physique, yung tinatawag from head to toe. And syempre habang tumatagal na-perfect, na ma-master na din yan ng stylist, and kumbaga naging naka-adjust na siya, stable na, familiarize na lahat, kahit nga syempre kahit attitude or personality ng each member, definitely kilalang kilala na ng stylist. So yun ang nakakapanghinayang, kasi mag-i-start na naman yung stylist na bago. Syempre mag-i-start from the start na naman siya. So I mean, I hope naisip sana muna ng management o yung may hawak sa SB19 bago sila nag-decide na talagang pakawala na yun yung stylist na yun, kasi syempre naando na tayo, okay na, stable na yung kanyang, kumbaga syempre hindi pa yan nagde-decide ng SB19 ng panibagong project. Advance na ang isip ng stylist kung ano pwede niyang gawin o in the future, or may mga plano na yan, kasi kilalang kilala ng stylist yung inaalagaan niyang artist. Kaya lang syempre yung nangyari ngayon, mangangapa na naman yung new stylist na hired ng management ng SB19, and ipapamiliarize na naman kung ano mga pwede, kumbaga yung sila mismo, para lang naman niya nag-i-exam, kasi kailangan mong syempre bago mo isulat yung sagot mo, syempre pag nag-exam, diba, kailangan memorize mo, familiarize mo talaga lahat ng ini-expect mo sa exam. So ganun yung parang hindi ka talaga magmimintis. Obviously yung last event na kanilang ginawa, which is ngayong New Year's celebration dyan sa Mall of Asia. Ito kasi ayoko naman magpaka-plastic or para sa akin lang ha, ewan ko sa inyo, kasi ang bawat isa naman sa atin, di ba, may sariling taste, or sa iba maganda sa paningin nila, yung iba naman hindi maganda, or talagang hindi talaga pasok sa tinatawag na tawag dito, yung talagang hindi bagay talaga sa kumbaga pangit sa paningin. And ako sa sarili ko, gusto ko maging honest. Yung nakita kong outfit na ginawa nung bagong stylist doon sa, ayaw po lang mag-bash ha, kasi ginagawa natin to para sa SB19. So gusto naman natin at least yung SB19 talagang
hindi naman yung maging perfect talaga as in. But at least, kumbaga, pag anuhan naman, kumbaga, pag ibayuhan na bago ipagamit, ipasuot sa SB19, make it sure talagang swak. Yung talagang mapapawaw talaga yung fans. Kasi, syempre, wala silang choice. Kung anong ginawa ng stylist, ng designer, ng, di ba, gagamitin at gagamitin talaga nila yan. Pupunta lang yun sa'yo pag may rehearsal or final rehearsal sa mga ganyan, kasi sa mga concert meron yung tinatawag na dress rehearsal, yung parang final rehearsal ninyo, naka-costume na kayo dyan. And kasi ako guys, before nasa Cultural Arts Center ako, and ganyan kami, before the show, a day before, mayroon kaming dress rehearsal, yung parang naka-costume ka na lahat, and then ano mo yung outfit mo na kung ano ba yan sa katawan mo, fit ba yan sa katawan mo, hindi ba sagabal o hindi ba tawag dito alanganin, kung bakit nakabisado mo yung isusuot mo, and kung maganda ba sa appearance sa sa screen or sa so may mga ganyan kasi yan. So yung nangyari sa New Year's sa New Year performance sila sa Mall of Asia, siguro naman kayo makikita nyo doon kung bumagay talaga sa kanila, which is ipakita natin guys, balikan natin yung anong tawag dito, yung kanilang itsura doon sa ginawang Christmas ayan tawag niyo, New Year celebration. Yan yung kanilang actually final performance sa 2022 diyan sa Mall of Asia. Okay. Ayan. Bago natin i-close up, ayan muna. Uulitin ko guys hindi ko ini-insulto yung new stylist ng SB19. Andito tayo para kumbaga reaction, kumbaga kahit naman sino sa atin, di ba, may kanya-kanyang reaction sa mga nakikita natin, and pwede ka naman magbigay ng ang tawag dito, reaction in a good way, and kasi syempre ginagawa natin ito kasi syempre may sinusuportahan tayong artist, ayun nga ang SB19. Syempre kahit hindi naman ako, kahit individual sa ating lahat, may concern din naman, kagaya nung ibang nabasa ko sa comments na talagang hindi talaga nila nagustuhan. May mga mailan-ilan doon na talagang medyo masakit sa mata daw yung yung naging kinalabasan ng costume or ginamit nilang outfit sa New Year celebration dyan sa sa Mall of Asia. And ako naman kasi, sige, close up na natin. Simulan natin kay Justine. Yan, si Justine. Para sa akin okay naman yan, and nakikita ko naman na bumagay naman sa kanya. Medyo hindi lang ako komportable dyan sa parang ba yung bag, I think parang bag na parang yan, dog, or hindi ko maano kasi madilim yan. And siguro kung inalis na lang yan, mas okay siya, and nag-add na lang siguro ng ibang accent or pero in general okay naman. And yung last kong video guys, may na-mention ako, diba, dalawang SB19 na talagang hindi ko nagustuhan talaga yung outfit na sinuot. Okay, hindi man dahil sa hindi ko nagustuhan guys, pero parang hindi bumagay lang, which is yan si Stell. And para kasing alam mo yun dyan sa sa Novotel, yung carpet dyan, yun ay gray, di ba? Ito naman ay parang purple or di ba, parang medyo hawig, saka
parang ano siya, hindi talaga, hindi maganda sa paningin ko talaga yung ginamit na tela or ano, and then yung design. And lalo nang hindi talaga nag-match yung nilagay niya sa ano ba yan niya sa head. Ayaw ko nang masyadong i-elaborate na nega yung ano, kasi yun lang ang napansin ko, hindi gaano bumagay kay Stell yung damit niya na pinasuot, and then yung nasa head niya, sana inalis na lang yan. And yung kulay ganun din, wala tayong magagawa. And sa tingin ko naman, at yung mga ganitong critic na tinatawag na nagbibigay ng mga tawag dito, nahihirapan ako guys magtagalog, yung suggestion or ano, yung mga inuusisa, kumbaga malaking tulong din naman ito sa stylist, kung sino may stylist ngayon ng SB19, kasi at least mas may inspired pa siya na galingan o i-improve talaga yung kanyang works, kasi syempre hindi na maiaalis na papunta na talagang SB19 pa, kumbaga pataas na yun, kumbaga ang aalagaan niya is going worldwide, so kumbaga global na talaga. So kung walang improvement, 'di ba, isipin nyo guys, kung dadalhin ng SB19 yung mga outfit na hindi masyado, ang dating ko kasi parang may insulto mo yung isang ganun guys. So nahihirapan ako magbigay ng reaction or anong tawag dito. So siguro ang masasabi ko na lang, I think sana na lang nagkaroon ng mas marami pang time sa pagdi-design or pag-create ng costume na ginamit dito sa New Year's event. Yan. Para kasi ang feeling ko ay parang wala na sa oras or parang rush. Ewan ko lang, hindi ko alam. Parang ganun ang dating sa akin, parang minadali yung paggagawa ng costume na ito, ng outfit na ito. And next natin si Ken. Ayaw ko naman magsalita na medyo mga hindi positive, kasi kayo na lang ang mag-judge guys. Tulungan nyo na lang ako, nahihirapan ako guys, kasi ayaw ko naman masaktan yung stylist, kasi sa totoo lang pasalamat tayo, kasi syempre kumbaga ang stylist is kumbaga buong puso niya yung ginagawa. Nagkakataon lang na siguro kinapos sa oras, o kaya sobrang siyempre ang iba kasing stylist, hindi lang naman iisang artist ang inaalagaan niya, malay mo ang dami niyang hawak na artist. So siguro kulang sa oras, parang rush talaga ang nangyari. Itong kay Ken, yan ang hindi ko talaga nagustuhan. Silang dalawa, di ba ang bias ko guys is si Stell and Ken. Pero itong outfit talaga nilang dalawa, yan talagang medyo hindi ko talaga nagustuhan. And kaya medyo naaawa nga ako kay Stell sa kay Ken, kasi parang especially si Ken parang napilitan talagang isuot. Yung upper part medyo okay naman, and hindi ko lang kinaya yung pants. Nakikita niyo yung guys, yung yung cut ng pants. I think parang mas maganda niyan idinikit na lang sana sa pants yung ang tawag ito, yung line, yung kasi di ba parang siya, yung parang sa shark. Hindi na lang sana tawag dito na naka-yang na ganyan. Wala tayong magagawa, kasi yan na na-observe ko, hindi maganda yung pants na nagamit ni Ken. Parang and yung upper naman parang siguro mas maganda yung kung hindi medyo matigas, kasi yung tela na ginamit. So saka parang silk ata yung ginamit sa kanyang tela dyan sa sa kanyang upper outfit. And yung para sa akin
Sana mas maganda kung ganito na lang kay Justin yung pants na may highlight na white, whatever anong gusto niya ilagay na highlights. Kasi parang parang naging costume siya ng yung sa Marina tawag dito, kung nanonood kayo ng sa ABS-CBN before, yung parang ganon. And si Pinuno naman medyo okay naman siya, and siguro nire-represent kay Pinuno yung mahilig kasi si Pinuno, di ba, sa motor Iyan ang pagkakaalam ko kasi nagre-research naman ako, guys. So siguro doon siya yung stylist, yung inspiration niya, kasi nga yung passion din ni Pinuno is motor, tawag diyan. So parang very obvious, di ba, yung design ng outfit niya. And si Josh naman, guys, syempre yung kanyang asset, yung kanyang body, di ba, pinaghirapan niya yan. So syempre kahit sino naman na stylist na kahit sino namang stylist ang gagawa ng damit ni Josh, talagang medyo i-expose ng bahagya yung kanyang like yung kanyang bicep, di ba? Kasi sayang naman yung pinaghirapan niya sa gym, di ba? So nagkataon lang talagang maganda yung katawan ngayon ni Josh, kaya bagay talaga sa kanya yung mga ganyang outfit. And yun lang, guys. Siguro mas maganda sa mga stylist, nagkakaroon sila ng mas marami pang oras sa pag-create ng mga costume or mga ipapagamit na outfit sa mga iba-ibang events or guesting, especially sa mga concerts, kasi yan na yung magmamarka sa mga fans. Kumbaga maaalala nila, kunwari yan yung ginamit sa homecoming sa Araneta dito sa Pinas, and yan yung ginamit nilang costume sa sa New Year celebration sa MOA, di ba, Mall of Asia. And I hope talaga hindi masyado dapat na nirarush yung paggagawa ng mga outfit or costume ng mga artist na kagaya ng SB19, kasi especially ngayon global na sila, papunta na sila sa ganun. So make it sure dapat na at least presentable, hindi mapipintasan. Iyan ang magandang term, hindi siya mapipintasan, di ba? So, and pa-comment na din, guys, kung arin para sa inyo yung nagmarka sa inyo na maganda, na nagustuhan nyo na mga naisuot ng SB19. Hindi lang dito sa Pinas, worldwide, kasi katatapos lang, di ba, ng kanilang world tour. And doon sa tour na yun, guys, Wyatt at World Tour, may mga outfits and costumes silang nagustuhan ko talaga. And ilalabas natin ngayon yan yung aking top 5. So kung kayo mayroon ding mga nagustuhan, i-comment nyo lang, guys, din sa comment section. Top 5 inyong, and then yung at least maglagay din kayo ng at least 3 worst or hindi nyo nagustuhang damit or na naisot ng hindi nyo nagustuhang outfit ng SB19. So para at least matingnan natin kung yung mga taste ng bawat isa, kung talaga ba naman kasi ako naman, guys, base lang naman ito sa sarili ko, kumbaga kasi ulitin ko ulit, hindi naman tayo pare-pareho ng taste o yung paningin natin, hindi naman pare-pareho. Kumbaga ito ay sa pananaw ko lang naman, and then yung mga naririnig ko or napapanood ko sa YouTube ng mga comments and mga reaction nila dyan sa naging outfit nila sa sa New Year celebration dyan sa Mall of Asia. So para sa akin, sa pangkalahatan, okay naman. Ilang talagang kay Ken na pants, and then yung buong ginamit ni Stel, talagang hindi ko talaga nagustuhan. And again, hindi ko intentionally baka masaktan yung yung stylist na gumawa nito. Hindi ko intention na ganun. Gusto ko lang ay tawag dito, makapagbigay ng opinion or kasi SB19 kasi isa na sa mga talagang bukod sa akin, talagang karamihan sa atin dito sa Pilipinas at
iba-ibang bansa na nakatutok na ngayon sa SB19. So, hindi maiiwasan talagang may mga ganon na mapupuna, syempre, kasi sikat. So, yun lang. And, so ito na yung aking top 5. Yan, unahin natin sa number 5, guys. Yan. Ito yung guesting nila sa Fox 5. Sa ano ata ito, guys, sa US. Yan yung kanilang world tour na ginawa sa US. I think parang sa Los Angeles ata ito. And, di ba, ang galing, ang ganda ng outfit, ang ganda ng pagkaka-design, talagang swak na swak sa kanila. And yung stylist dito talagang inaral talaga na although simple lang pero sobrang bumagi talaga sa kanila. Di ba, parang class. So nagustuhan ko talaga yun. Habang pinapanood ko yan, sabi ko gandang-ganda ako sa mga outfit nila, talagang the best. So yan guys, yung aking panglima. Di ba, bagay sa kanila yung ganyang parang sobrang class. Di ba? Alam niyo, nagtaka nga ako kasi yung mga ganyang naka-coat ka, parang mga Amerikano, parang ganyan. Di ba, parang mahirap gumalaw. Pero sila todo-todo yung galawan talaga dyan. Pero tingnan mo naman, di ba? Nadala nila na maganda yung damit. And by the way guys, pasensya na kasi medyo maingay yung umuulan sa kasalukuyan ngayon dito sa amin. And pasensya, medyo maingay siguro yung dating dyan ngayon. Yung background natin umuulan. So pasensya na guys. So yan, yung ating panglima. Yan, ayan naman. Lumalakas na ng ulan guys. Okay, panlima yan. And yung ating pang-apat. Yan. Sino nakakaalala nito guys? Yan, gandang-ganda ako sa outfit na ito. Colorful. And ewan, basta para kasi mas bagay sa kanila yung mga kasuotang ganyan. Di ba, parang ang linis, parang ang, di ba, parang, di ba, ang looks, di ba? Kumbaga yung gwapong-gwapo, di ba, parang ganun, yung parang kahit sa sarili mo parang magagwapuhan ka talaga sa sarili mo, di ba? Di ba, parang nakakadagdag ng self-confidence, parang ganyan. Kasi bumagay sa kanila talaga. Tingnan mo naman si Josh, di ba? Guwapings. Si Estelle, ganun din. Si Pinuno. Si Justin, parang Koreano. Lalo naman si Ken. Di ba? Bagay na bagay sa kanya. Nag-match pa sa smile. Naka-smile si Ken dito Ganda, bagay sa kanya yung ganitong outfit. Very fashion talaga. Tingnan nyo yun. May yung stylist nila nilagyan dyan ng slit sa may laylayan ng pants. Bumagay. Very yung fashionable, parang ngayon ako nakakita ng ganyan ng design. Diba? Ang galing ng stylist na gumawa nito. And sa ata ito, sa Globe. Diba? Endorser sila ng Globe. So I think diba? Wow. Yan mga para sa akin lang naman. So kayo guys, anong mga naaalala nyong nagmarka sa inyong mga kasuotan o naging outfit ng SB19? Maglagay kayo sa comment section guys ng inyong top 5 and then top 3 naman sa hindi nyo nagustuhan. So punta na tayo sa pang-tatlo. So ang aking pang-tatlo guys, yan. Yung sa Bazinga. I think ito yung sa Bazinga cover ng single. And nanilabas nilang single, diba? Yan yung parang cover ng single na Bazinga. Ang ganda lang. Pati yung makeup, yung hairstyle, bumagay. Yung sa outfit, lahat-lahat, pati yung background, diba? Yung yung parang mga bundles na ang galing na nag-create nito, nakaisip ng concept na ito. And yung damit na ginamit din talagang sobrang nagandahan ako. Yan pang number 3 kong nagustuhan, yung Bazinga outfits.
galing talaga guys ng ano, stylist na umalis. I think para siya ang ano ito, nag-create eh. I hope bumalik siya sa SB19. Sayang talaga yun guys, kasi especially siya, kilalang kilala niya na yung buong structure ng mga ano, ng bawat isa sa, kasi ang pag-i-stylist kasi kabisado mo yung pangatawan, yung itsura, di ba? So sayang, sana bumalik yun. So ang number 2, so ang aking pang number 2 guys, itong yan, di ba ang cool, di ba? Naka ano dito si Ken, naka parang puruntong, ewan ang tawag na dyan ngayon. So kaya ang ganda, naka skate shirts eh, ano, and sobrang nakaka-youth, parang nakakabata, di ba? Diba? Ang ganda ng rugged lang and parang casual, and sa ano ata ito, sa Wyatt photo ano nila, yung sa single. I think hindi naman ito yung pinaka-eksaktong cover ng Wyatt, diba? Kasi yung ano yan ay yung cassette, ang ano, ang logo ang nakalagay sa ano, sa single, diba? I think parang sa World Tour ba? Pa-comment na lang guys, pa-correct na lang. Ginamit ata dito sa ano, sa World Tour na Wyatt World Tour itong photong ito. So ang ganda ng style, sobrang nakakabata lang, sobrang ano lang, maganda sa mata and bumagay sa kanila, yun ang masasabi ko dyan. So yan ang aking number 2. Yung number 1 ko guys, ano kasi, talagang nahirapan ako sa number 1 kasi talagang marami akong gusto. So, dalawa yung napili kong number 1. So, may nag-tie. Actually, ito yon. Yan. Gustong gusto ko talaga to guys. Ito ata yung sa Asia Pacific. Ano ba yun? Parang ano pa ata nito eh. May COVID pa nito. Parang pinerform nila ito sa CCP. Pa-correct na lang guys. And Asia Pacific, ano ba to? Song ano? Festival. Hindi ko na maalala. Parang ganon. And parang nag-host ata ang Korea. And dito to sinot sa Pinas sa CCP. And kung may mali, pa-correct na lang guys. Baka mali yung nasabi ko, ano. So ito guys yung isang gustong gusto kong talagang bagay na bagay sa kanila din. Ito. Yan. Costume siya guys ha. Ito ay costume. The best. Ang ganda. So, hindi ko sure kung ang gumawa nito ay yung ano, umalis na nag-resign na stylist. Galing. Kumbaga, mababakas mo sa dito sa larawang ito yung agad unang-unang papasok sa isip mo yung ating bansa, di ba? Yung design, ang galing, ang ganda. Kahit yung mga ginamit ni Ken, yan nasa ulo niya, nagbagay sa ano, di ba? May modern kasi nakagwantes, di ba? Di ba? Bagay lahat. Kumbaga balance and ano, hindi masakit sa mata. So sobrang ako nagandahan talaga dito. Modern, parang ethnic ano, ewan, hindi ko ma-describe. Basta ang ganda lang sa paningin. Yan. Pasok yan sa number 1. And yung iba din na nagmarka sa akin na kasi sa sobrang dami ng magaganda nilang naisuot at nagmarka na almost parang iconic na nga, diba? Especially guys, yung last performance sila sa CCP na talagang wow. Talagang napawaw ako doon. Very simple guys, pero talagang sobrang class. At saka syempre yan yung ano natin, pambansang yan, barong. Bakit ba parang bagay sa kanilang mga ganito? Diba guys? Tingnan mo. Oh. Bumagay ito, lahat man sila bagay sa kanila, pero nag-shine dito guys si Josh saka si Ken sa damit na ito.
Talagang wow. Bagay sa kanilang lahat. And isa to sa mga nagmarka talaga kasi literal na umulan dito habang nagpe-perform sila, di ba? So, very iconic talaga. And maaalala ito pagdating ng panahon kasi isa yan sa mga hindi inaasahang performance na biglang umulan. Buti na lang kamo guys, as in bumagay kay, actually yung mga nakuha akong picture kay Ken, bumagay yung ulan. Mukha ni Ken, di ba? Nabasa ng ng ulan. So bumagay sa kanya. Hindi siya parang yung naging, hindi nalagas yung kanyang makeup kahit nabasa. So bumagay pa rin sa kanya kahit basang-basa yung mukha niya and din yung damit niya. So parang naalala ko tuloy sa part na ito, parang si Britney Spears dun sa, kung naalala nyo guys, yung mga batang 90s dyan, yung performance ni Britney sa Las Vegas, yung kanyang world tour, yung unang concert niya ng It's a Dream ba yun? Parang ganon. Pag-release niya ng third studio album, ginawa niya ng tour. So may segment doon na guys na parang, asa na ba yun? Ipakita natin guys. Kasi parang naalala ko siya kay Britney dito eh. Yan. Diba? Sana maisipan ng SB19 na gawan ng ganyang style sa concert nila. I think magagawa naman yan sa Araneta, yung mga ganyang effects, yung mga sa stage na may umuulan. Pili lang i-perform yung bazinga habang umuulan sa stage. And then syempre paganda ng katawan din ngayon ni Ken, and then si naman, 'di ba, si Josh, literal na yung kinakarir niya talaga, yung katawan niyang fit. So, 'di ba? So I hope maisipan talaga na gawan sa isang concert ng SB19 in the future, na gawan ng ganyang klaseng segment, yung umuulan habang nagpe-perform sila ng bagay dyan yung bazinga eh, di ba? Yung hot na hot talaga yung performance and yan, isa yun sa sana magawa nila sa concert, yung umuulan sa stage. Galing yung ulan pumatak ay yung wet face ni Ken, talaga naman, lalo para nakadagdag sa kanyang diba? Galing. So yan, isa yun sa mga nagustuhan ko pa na mga nagmarka sa akin. And ano pa ba? Marami pa eh. Ang dami ko pang mga nagustuhang attire nila. Saka yung yung performance nila sa, kung naalala nyo guys, yung yung Mana Nanggal, may isa silang outfit costume doon na talagang gustong gusto ko, na bagay sa kanta, bagay, as in nadala nila ng maganda. Asa na ba yun? Hanapin ko nga. Yun eh, costume talaga siya. Ginamit nila sa isang performance. Asa na ba yun? Langit. Yan. Diba guys? Galing. Saludo naman ako dito sa stylist na gumawa nito. Diba? Kahit yung makeup, yung looks talaga, hairstyle, yung pants, nagdala talaga guys yung mga ng manok. Ewan ko anong to. Hindi ko ma-identify. Di ba? Parang may pakpak sila, parang ewan. Sobrang ganda. Habang sumasayaw sila, panoorin nyo guys dito sa YouTube para ma-refresh yung mga mind nyo. Di ba? Napaka-iconic. Pinerform nila yun sa sa Araneta, I think. And then kinanta nila yung Mana. So isa yun sa pasok talagang the best. Di ba? Galing. Tapos ano pa ba? May mga ganda pa na mga na nagmarka sa akin ng mga kasuotan nila na talaga namang
kahit kayo guys nagandahan din kayo and bumagay sa kanila. Asa na ba yun? Yung yan, isa pa yan. Talagang nagandahan din ako dyan guys. And so yan lang yung mga yung naging best ano nila outfit or costume na create ng kanilang stylist. Wow. And hindi basta-basta ang mag-create ng mga ganyang outfit design. So saludo ako doon sa stylist na yan. And I hope bumalik talaga siya. And gawa ng paraan na makabalik talaga sa SB19 kasi sayang yun. Yung worst naman, hindi ko naman sinasabing worst, hindi ko lang nagustuhan. Isa na nga yun, number 1 ko talaga, hindi ko talaga nagustuhan talaga guys. Yan. Sorry, talagang hindi ko nagustuhan yun. Tapos ito. I think parang sa ano to, ano ba to? Parang time pa to ng pandemic. Hindi ako sure kung sa mix or sa, pa-comment na lang guys kung anong event, anong concert ba to o guesting, unplug, ewan ko lang, nalimutan ko na. And hindi ko nagustuhan yung yung outfit na ito. And isa pa ito. Actually yung color lang naman. And yung shoes, ewan. Ayaw ko na mag-comment pa sa isa yun sa mga hindi ko nagustuhan. And alin pa. So yan lang naman siguro. Wag na natin dagdagan pa kasi baka may mang-bash na naman sa akin. Ulitin ko guys ha, hindi ito tawag dito opinion ko lang naman. Kumbaga kasi natapos na yung buong taon. So syempre kahit papaano may mga nagmarka ng mga kasuotan, fashion, style ng SB19 na talaga ba naman napag-usapan. So I hope kayo rin mayroon kayong mga na nagmarka o nagtatak sa mga memorya nyo o sa mga alaala nyo na naisuot ng SB19 na nagustuhan nyo o na napangitan kayo, hindi nyo nagustuhan, pa-comment na lang dyan sa baba para magkaalaman na guys. So yan guys, and ito guys, background ko ngayon, ang ganda ay sino kayo ito ang sino kayong artist ang gumawa nito. Ang cute guys. Shout out sa artist nito. Hindi ko alam kung sino. Sobrang nagandahan lang ako. And then ito naman, actually itong photong ito, matagal ko na itong nakita eh. Hinanap ko talaga guys para sa video natin na ginawa ngayon. So sabi ko, ilalagay ko to sa iMac ko para, kasi gandang-ganda ako sa mukha ni dito ni Josh. Tingnan mo oh. Parang naalala ko guys yung cover ng album ni Mariah sa Daydream. Sino ba dyan ang mga avid fans ni Mariah Carey? Definitely maalala niyo yung mukha ni Mariah sa Daydream. Parang ganyan, oh. Teka, hanapin natin. May nakaano ko dito. Yan. Diba guys? Wow. Diba parang hawig yung binigay na emosyon ng mukha ni Josh dito, parang yung sa literal na cover ng album ni Mariah Daydream. Ganda. Yung parang nakatulala, and then saka ang ganda ng contact lens dito ni Josh, oh. Tingnan nyo guys. And then yung lips. Same kay Mariah. Ewan ba, parang sa tingin ko guys, parang hawig na hawig silang dalawa dyan. Yung aura, yung looks. Diba? So kung ako ang magde-decide kung gagawa man si Josh ng album or magre-release siya ng kanyang debut album, gusto ko ganitong peg, parang ganyan itsura, close up, tapos yan ganyan yung kanyang aura ng mukha, tapos yun, syempre yung name niya nakalagay dyan sa baba ng mukha, Josh.
debut album, di ba? Bagay yung pang cover sa album, guys. Ang ganda talaga. Parang Daydream ni Mariah. So, yan guys. And pa-comment na lang dyan sa ating comment section yung mga naalala nyo, mga nagmarka sa inyo na nagustuhan nyo talaga, na nagpara sa inyo, parang trending na trending yung outfit na ginamit ng SB19. Pa-comment ng inyong top 5 and then yung top 3 naman na hindi nyo nagustuhan. And then i-check natin yan, babasahin ko yan, and then para magkaalam-alam tayo kung sino may taste o ano. And by the way guys, thank you nga pala kasi nag-check ako ng comment section doon sa ating latest video na ginawa ko nung last day. And thank God wala naman akong nabasang mga hindi maganda. Wala akong masyadong nakitang basher. And ika nga, sabi nga, may nabasa ko doon sabi nga nung isang nag-comment, sabi nga ni Pinuno, be kind. So at least naalala niya dito yung mga ginagampanan ngayon ng SB19 na maging model, role model ng mga kabataan, hindi lang sa mga kabataan, pati sa mga matatanda. And naaalala yung mga magagandang mensahe na binibitawan nila. So nababasa ko sa comment, may mga ganon na nagmarka sa kanila, yung sinabi ni Pinuno na be kind, kasi nabanggit ko yun sa last video na ginawa ko. Sino naman talaga guys ang gusto sa mga, 'di ba, sa mga basher na ano, na 'di ba, para kasi sa kagayo kasing baguhan pa lang, medyo nahihirapan ako mag-adjust. Kumbaga ayaw ko talagang pansinin o entertain yung mga basher, pero pag nabasa mo kasi guys, maapektuhan ka talaga. So yun na lang siguro, hihilingin ko na lang yung parang enjoy lang tayo, wag masyadong seryoso o sensitive, 'di ba? So nagkataon lang talaga, especially ako sa sarili ko, medyo matagal na kasi talaga akong hindi nakakahanap ng artist na medyo kagaya ng SB19 na yung kalidad talaga, yung world class, yung alam mong may passion yung artist, talagang nagtatrabaho, talagang wala akong masabi talaga, grabe yung hard work talaga nila. So talagang mababakas mo yung success dahil sa trabaho, yung work na ginawa. Kagaya example ko sa inyo si Mariah, yan yung isang artist na talagang tinrabaho niya talaga yung kung ano man yung fame na mayroon siya ngayon. Ang naalala ko nung 90s kasi kung napanood yung iba kong mga previous videos, very vocal ako na ang favorite artist ko talaga since bata pa ako, since 90s, 80s. Una ko naging favorite, Debbie Gibson ng 80s. I think parang age ko niya ay 8 years old, mga ganyan. Nagustuhan ko yung mga song niya sa Electric Youth album. And then ang dami kasi doon guys, mga hindi lang ballads, kumbaga upbeats, kumbaga pop talaga yung album na yun. And then mahilig talaga kasi ako guys sa pop. And then nung lumabas si Mariah Carey noong 1990, may kakaibang sounds, 'di ba? Iba yung dating sa akin. Pop naman siya, pero yung parang more on ano kasi siya, soul R&B, parang yung mga ballad niya talaga, wow, talagang ma-amaze ka talaga. And then parang nakikita ko sa kanya dati parang Aretha Franklin, mga ganun, 'di ba? Whitney Houston, parang ganun. And yan, yung pumasok siya sa music industry, talagang nakuha niya yung attention ko. And napakahirap kasi guys na magustuhan mo yung isang artist, 'di ba? Kikilatisin mo. Kasi ako ganun ako yung kalidad, yung una kong tinitingnan sa isang artist, yung kalidad ng work. Kasi kung babasihan lang naman yung pinakamaraming hits na nagawa, wala nang tatalo kay Mariah. Nasa kanyang record na yun And taon-taon noong 90s, every year may nire-release siyang album. Ganun siya kasipag. And nakikita ko yan ngayon sa SB19. Halos walang pahinga. And kaya nakikita nyo naman yung fruits, kumbaga yung kanilang bunga ng kanilang hard work, diba? Lahat ng ginagawa nilang single, lahat nag-hit, lahat kumbaga successful talaga lahat. Kasi pinagpaguran talaga, pinagtrabahuhan talaga nila, may tinatawag sila teamwork. So parang si Mariah Carey talaga guys, hindi imposible, kumbaga
hindi malabong talagang kung ano man narating ni Mariah, definitely mararating yan ng SB19. Napipredict ko yan. And wini-wish ko talaga yan guys, na maging isa silang international superstar kagaya ni Mariah. Abang na lang tayo ulit sa aking mga gagawing video dito sa aking sa ating Musical World Music YouTube channel. Salamat sa suporta guys. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, I hope please guys, para at least ma-inspired naman ako lalo. And iyon, itatry ko pa yung best ko para mapaganda pa lalo yung aking mga ginagawang video. Promise yan guys. And again, thank you for watching. God bless us guys. SB19. Yes. Ayan guys.